Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And since napag-aralan na natin yung mga loops, gusto ko aralin na rin natin yung tinatawag na break statement. So ano ba yung break statement? Kung naaalala nyo yung switch case, naglagay tayo ng break. So ganun siya guys, yung break statement. Ginagamit natin siya para i-terminate yung pag-run ng isang code before the normal completion. Kapag gusto nating i-stop or meron tayong situation kung kailan gusto natin na mag-terminate yung isang program bago matapos yung kanyang normal completion. Depende dun sa condition na gusto nating mangyari or specific condition na gusto natin. So, komplikado to kung gagamit ako ng napaka-complicated na example. Punta pa rin tayo dun sa mga basic examples kasi gusto ko lang maipakita sa inyo kung paano siya ginagamit at paano siya kinocode, okay? So, topic natin ngayon is break statement at dahil C++ to guys, hashtag include na naman tayo dito. Tayo stream using namespace, standard, and then integer main, parenthesis, curly brace, tapos return 0. So, ngayon, ang gagawin kong simple program para ma-demo yung break statement is simpleng for loop. So, sabihin natin yung for loop na gagawin ko magka-count ng 1 to 10. Okay? So, sabihin natin initialize tayo ng variable. Integer I equals to 0. Palitan natin yung condition. Sabihin natin yung condition is less than or equal to 10. Kasi 1 to 10 yung count natin. Tapos, every time na magbibilang tayo or magluloop, ipiprint natin yung value ni I. Character out natin to. Print natin si variable I every time na magluloop tayo. Tapos, mag-end line tayo. So, dito guys, sa simpleng for loop na to, makakuha tayo ng 1 to 10. So, run ko. Ayan guys, nakakuha tayo ng 1 to 10. Ngayon, paano ginagamit yung break statement? So, ilalagay natin yung break statement sa loob ng curly braces nung for loop. Sabihin natin, ang gusto natin i-stop itong block of codes ni for loop. So, sa loob niya, doon tayo maglalagay ng if statement. Paano yun? So, sa loob ng curly braces, ibababa natin yung closing kasi diyan tayo sa loob maglalagay. Paano maglagay ng break statement ganito? So, siyempre, gusto mo gumawa ng condition kung saan titigil siya. Diba? Kung ang normal niya is 1 to 10, meron kang special condition na ay gusto ko dito, mag-stop ka na. Okay? So, paano yun? Siyempre, sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na mas subscribe? If oo, guys, please click the subscribe button. Kasi habang lumalaki tong channel na to guys, mas lalo pa akong nai-inspire na gumawa ng mas marami pang tutorial videos na pwede ninyong pag-aralan at intindihin kahit na nagsisimula pa lang kayong mag-aral ng coding and programming. So, paano yun? Siyempre, sisimulan natin sa if yan. Tapos, yung condition. After that, maglalagay tayo ng curly braces. Anong gusto natin mangyari? Diba? Ibig sabihin ng curly braces, kapag true yung condition ni if, ito yung mag-run. So, anong gusto natin mag-run? Gusto natin na mag-break sila. Ay, joke. So, paano yan? Paano natin tip? Sabihin natin na yung normal run or normal completion nitong for loop na to is 1 to 10, diba? Ngayon, naglagay tayo ng break statement sa gitna or break. Tapos gusto natin na pagdating ng number 5, mag-break na. Kumbaga ma-terminate na. Hindi na magtutuloy sa 1 to 10. Paano yun? So, dito sa condition, ilalagay mo na hanggang 5 lang yung loop. Paano yun, guys? So, ganito. Kapag si I, yung variable ni for loop, is naging equals na siya sa 5, yan, magbe-break na siya. Okay? So, this time, kung kanina ang nakuha natin is itong 1 to 10, ngayon naman, pag nirun natin to, 1 to 5 na lang yung makukuha nating output. Kahit na ang normal completion is 1 to 10, pero 1 to 5 nakuha natin kasi naglagay tayo ng break or break statement or break in loops, tawag nila dyan. So, kayo nang bahala kung anong tawag nyo dyan, or pamigil, or preno, bahala ka na. Basta yan yung break statement, guys. Okay? Guys, meron nga pala akong ginawang PDF notes kung saan nakalagay yung mga code snippets and mga code example na ginamit ko dito. Also, doon din nakalagay, guys, yung mga summary ng mga explanations ko. And I really believe na makakatulong tong mga notes na to sa pag-aaral ninyo ng coding and programming. Kasi guys, mahirap mag-backward and forward kung sa video ka lang mag-aaral. So, maganda pa rin na meron kang notes. And kung gusto mo ng kopya guys, andyan yung download link sa description sa baba. So, logically, kung meron break, meron naman tinatawag na continue. So, ano naman tong continue? Ito naman yung pag-aaralan natin sa next video. So guys, if you learn something, please don't forget to subscribe.